And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Birthday nun nung pinsan ko. Kawork kasi siya nung pinsan ko. Ipinakilala sa akin. Ang pakilala sa akin, walang asawa si VJ. Syempre, walang asawa, akala ko nun. Syempre, naging crush ko na. Parang naging slow-mo ang lahat nung nakilala ko si VJ. Kakwentuhan ko siya, para bang ang sarap-sarap niyang kasama. Then fast forward. Pagkatapos nung birthday ng pinsan ko, hinanap ko siya sa FB. Kasi hindi ko alam kung ano yung pangalan niya nun. Pero naunahan niya ako. Inad niya ako sa FB. Hanggang sa tumagal yung pag-uusap namin. Tapos, pinalitan ko na yung password ko sa Facebook para hindi malaman ng boyfriend kong si Mamon yung kalokohan ko. Hanggang tuloy-tuloy lang. Tapos, tiningnan ko yung account ni VJ. Napansin ko, may kasama siyang babae. Sa isip-isip ko, siguro kapatid niya yun. Tsaka yung cover picture niya sa FB, puro mga bagets. 3 bagets. Hanggang sa kinutuban na ako. Nalaman ko na nga na meron na siyang asawa at may mga anak na. Pero nung malaman ko yun at napatunayan ko yun, deadman na lang sa akin. Ang sabi ko na lang kay VJ, hindi magiging hadlang yun dun sa nararamdaman ko. Kaya nagtapat ako sa kanya. Sabi ko, gusto kita at wala akong pake sa sasabihin sa akin ng ibang tao. Kung kabit na, di kabit na. Gustong-gusto talaga kita Natinanggap naman ni VJ. Tumagal ng 1 buwan yung relasyon namin. Hinihintay niya ako na umuwi galing Cavite. Tapos, magkikita kami noon. Magyayayaan kami mag-inom ng alak. Hanggang sa isang araw, nalasing kami. Tapos, may nangyaring hindi dapat mangyari. Pero wala naman akong pinagsisisihan doon. Lumipas pa ang mga araw, tuloy pa rin yung relasyon namin. Hanggang sa nung pag-uwi ko ng Cavite, nahuli tayo. Nahuli na tayo ng asawa mo. Inopen niya yung account ni VJ, tapos nag-chat sa akin si VJ na, "Good morning, Laham. Kain ka na. Breakfast. Miss na kita. Hintayin kitang umuwi. I love you, Laham." Ganyan pa yung text sa akin ni VJ. Tapos inad ako ng asawa niya at nakikipag-usap ng maayos. Ang hindi ko alam, hanggang dun na lang pala kami ni VJ. Kaya ayun, nakipag-iwalay na lang ako. Kahit mahirap. Kahit na mahal kita, VJ. Kaya lang wala akong magagawa. Umuwi na ako sa Maynila kasi enrollment na.
Malapit sa school ko, yung work ni VJ. Sinadya ko talaga para makita ko si VJ at gawing inspirasyon tuwing pumapasok sa school. Hanggang sa nalaman ko yung number ni VJ. Tinext ko siya, tapos nagkita kami. Tapos nung nagkita kami, niyakap ko siya ng sobra-sobra. Kasi na-miss ko nga siya ng sobra eh. Nag-sorry sa akin nun si VJ. Pagkatapos nun, hinatid niya ako sa bahay at nagpaalam na siya. Then fast forward, pasukan na. Nag-text ako para kumustahin si VJ kasi iba na yung nararamdaman ko. Nangungulila na naman ako. Natataranta ako kasi tuwing nakikita ako sa labas ng trabaho mo, para bang wala na akong ibang napapansin. Ang tanging nararamdaman ko lang ay kilig at hindi takot. Inlababo pa din kasi ako kay VJ. Kaya lang, hindi nagre-reply si VJ sa text ko. Hanggang sa lumipas yung araw, nag-reply na siya. At sinundo niya ako sa school. Uwian na namin nun. At excited na akong makita siya. Kumain kami ni VJ. And then, inaya niya ako for the second time around. Oo, may naganap na naman na hindi dapat maganap. At some point, naisip ko sa pagkakataong yun na baka yun lang naman yung habol niya sa akin. Pero wala akong magagawa nun kasi pero hindi ko sinabi kasi ayokong masira at lalong hindi ko kayang sabihin sa boyfriend kong si Mamon. Kasi baka kung ano yung gawin niya sa akin eh. Ang ginawa ko na lang, nakipag-iwalay na lang akong sa boyfriend kong si Mamon. Nanlamig na lang ako, tapos nakipag-iwalay. Then fast forward, September 2018. Nag-drop out ako sa school kasi nakipag-away ako. Tsaka maselan yung pagbubuntis ko dahil kay baby. Kaya lang, gusto ko naman talagang ituloy yung pagbubuntis ko. Pero nakunan ako eh. Iyak ako ng iyak nun. At nalaman ko na nagiinom kayo ng pinsan ko. Nagmamakaawa ako sa pinsan ko na makita kita, VJ. At ayun nga, nakita na nga kita. Na excited akong makita ka, VJ. Nakita ko sa mga ngiti mo sa akin na masaya ka din na makita mo ko. Nagkainuman tayo hanggang sa na-open ng pinsan ko na nabuntis mo nga ako. Nagulat ako sa naging reaksyon mo. Nagalit ka sa akin. Bakit daw hindi ko sinabi sa'yo na nabuntis mo ko? Ayokong sabihin sa'yo kasi una pa lang mali yun eh. Yung pinagpipilitan ko yung sarili ko kahit alam kong mali naman talaga. Mahal lang talaga kasi kita. Tapos sabi mo, kaya mong panindigan yun. Kaso huli na. Wala na siya. Kaya, humingi na lang ako ng sorry sa'yo.
Sorry sa nangyari. Si baby din kasi yung mahihirapan nun. Malalaman niya din, nasabit mo lang ako. At hindi naman talaga siya legal. Tsaka una pa lang, nasira ko na kayo ng asawa mo. At sisirain ko na naman kasi nabuntis mo ko. Kaya, mabuti na lang siguro yung nangyari. Na nawala na lang yung bata. Kaya mabuti na lang din na pinili kong manahimik at kimkimin lahat ng to para maging buuli yung pamilya mo. Kaya kung nakikinig ka man, VJ, gusto ko lang malaman mo na kahit papano ay namimiss na kita. Kumusta ka? Pero hindi na ako yung marupok katulad ng dati. Kaya na kitang tingnan sa mga mata mo. At siya nga pala, may baby na ako. Kaso, yung tatay, si pinsan, yung kawork mo. Siguro masasabi kong mahal pa din kita kahit 1 year ago ka nang wala sa akin. Hanggang dito na lang siguro yung secret file ko. Muli, ako si Ina at ito ang aking secret file. Show, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, gandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Quiet na lang po. Pakiulit nga. Hello? Hello po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Hello, telephone. Wait lang po. Anong nangyayari? Jumijingle ka ba? Hinahangin ka ba? Ano? Yan po, hindi, kinakabahan lang po. First time po kasi kung maka-call sa live. O sige, okay lang. Ganun naman talaga pag first time mo, diba, kabado ka. Yes po. Okay, sige. Anong pwede namin itawag sa'yo? Nel na lang po. Mel. Ako po si Nel. Ano? Nel. Mel. Nel po, Nel. Nel with Nana, tama? Yes po, yes. Okay. Nel, ilan taon ka na? 34 na po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Nel? From Manila po. From Manila. Alright, Nel, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nel, from Manila, ano ang top secret mo? Yung tungkol po sa amin ng ex-partner ko. Yung nangyari po sa aming dalawa na ayun po, na bumalik po siya sa dati niyang karelasyon. So you mean, hiniwalayan ka ng girlfriend mo para bumalik siya sa ex nito? Usually po, ako po yung humiwalay. Ako po yun na yung nag-decide na umalis para tanggapin na yung sitwasyon na kailangan ko ding umalis para kasi masakit po yung bago kami maghiwalay, mabigat na yung pinagdadaanan na. Kasi nauhuli ko na siya, nauhuli ko sila na mag-chat kahit wala pang personal connection silang dalawa. Pero alam mo na may ex siya. Yes.
At alam mo ba yung rason kung bakit sila nagwalay ng ex niya? Yes po. Anong reason kung bakit sila naghiwalay dati? Yung reason po kaya sila naghiwalay, dahil sinasaktan siya, and then yung time na yun, buntis po siya. Buntis siya at ang ama yung ex niya. Yes po. So may anak sila. Yes. Na kanino yung bata? Nasa kanila na po ngayon. Pero nung una, nung nagkahiwalay sila, na kanino yung bata? Nandun sa babae o nasa lalaki? O, sino yan? May Nasa tumawag. babae po. Nasa babae po. Ay, nasa babae dun sa girlfriend mo. Okay. So, nung eventually, gaano katagal yung relationship ninyo ng babae? Almost 4 years and 6 months. 4 years and 6 months. Kailan mo naramdaman doon na parang nagloloko na siya sa'yo? Ito po yung time na after pandemic. Tapos, yun, una maganda yung plano ko para sa kanila. Kasi nagkaroon din po kami ng baby. Isang anak. Yes. Mhm. So, yun nga, naging kami, binata ako, tinanggap ko siya ng asin buo. So, maganda naman yung pagsasama namin in the past 3 years. Mhm. Then, nagka-problema lang kami when entering na sa 4 years namin. Yun nga, yung pandemic, talagang hassle, no, sobrang hirap talaga ng buhay. Pero sabi ko nga sa kanya, nung time na yun, sabi ko, huwag kang mag-alala. Pag nagamay ko na yung ambience, kasi napunta po kami ng province. So, sabi ko, huwag kang mag-alala, pag nagamay ko na yung ambience, hindi na tayo masisiro. So, thanks God, na sagot naman yun. And then yung hassle life talaga, motor. Siyempre, yung mga time ng pandemic na yun, kahit kalabaw ka kasi Mhm. kailangan mo mag-deliver, sumikap talaga. Hanggang sa natanggap ako sa isang company, kaya mas lalong gumanda din yung income ko Mhm. as a collector. So, yun. And then, hindi ko alam, sa sobrang busy ko, at busy din siya sa work, no? So, dumating yung time, umuwi siya, at biglang nagsabi na, nagpadala yung tatay nung bata. Anong pinadala? Pera, nagpadala ng pera. So, almost 1 year na din na hindi nagparamdam yung lalaki, wala na silang communication. Kasi okay naman nung nag-aaral yung bata. Nag-guide naman namin dalawa. Mhm. Kasi sabi ko sa kanya, wag mo nang hanapin. Sabi ko, nandito naman tayong dalawa eh. Mhm. Kaya natin yan. So, ngayon nga, diba, nabuntis po siya. Sabi ko, kaya yan. Hanggang sa sinabihan ako ng mother niya, kaya mo ba? Yung time na yun talaga, pandemic. Pandemic baby po kasi yung, namin, anak. Mhm. So, yun, awa ng Diyos, nairaos ko yun sa loob ng 1 taon. So, napunta nga kami ng province, doon na nag-start lahat, doon na nagbago yung aming pagsasama. Mhm. Ano yung mga maliliit na bagay na napapansin mong nagbabago mula sa kanya? Yun nga, una, syempre, yung time namin, yung lambingan. Pero every Sunday naman, yun nga, kilo siya, linis. Ako din, gano'n, nasikaso ko sa mga bata. Tapos, pag may mga free time na kami, tamang kantahan, kwentuhan, gano'n. Mga normal, as in talagang, pero hindi ko alam na meron na pala siyang ibang plano. Bago kami matulog, plano ko, sabi ko, gusto ko makapag-isip tayo ng mga pwede natin negosyo. So talagang nag-iisip ka ng pwede nyo pang pagkakitaan nang sa gayon maging maganda yung buhay ng pamilya ninyo. Yes po, para kumbaga kahit pa paano, magkaroon kami ng extra income. Mhm. And then, yun, hindi ko inaasahan na kapag ka marami palang magagandang bagay na dumadating sa'yo sa life mo, lalo yung mga positive blessing, meron palang mas mabigat na darating sa buhay. Yun yung pinaka-painful
na naranasan ko sa buhay ko. Para akong ligaw nung nasira na kami. Yun nga yun, balik tayo dun sa story ko. Nag-start yun, dumating siya sa bahay, ganun yung welcome niya. Nagpadala yung tatay mo, ano daw gusto mong kainin, sabi dun sa bata. So ako, bilang parte ng pamilya nila, masaya ako kasi at least kahit pa paano nakapagpadala na yung tatay niya. Ang question sa isip ko, paano niya nakuha yung contact? So sa pagkakaalam mo, matagal na silang walang communication. Yes po. So parang sa isip mo, saan kaya sila nag-communicate at bakit wala pang sinasabi sa'yo tong girlfriend mo? Yes. Anong sagot sa'yo or meron bang kinuwento sa'yo itong girlfriend mo nung time na yun? So ito yung pinakamagandang part, no? Yun nga, yung araw na yun, bilang partner sa akin, yung compliment ba na, nandiyan ka pala, nagpadala yung tatay nung anak ko, ganito ganyan, ito yung ano, wala pong ganun. Wala pong siyang sinabi na kung paano niya nakausap, paano niya na-contact, kung sino yung nag-start, makipag-communicate, ganun. So, sinantabi ko yun, di ako nag-isip, kasi alam ko naman na para sa bata yun, hindi ko minasama yun. So, tuloy lang. Ngayon sa one time, napapansin ko, lagi siyang puyat. Lagi na siyang puyat. Pag-uwi, matutulog siya, kakain na lang, tapos magugulat ako, antok na antok pagising. Hindi ka na nilalambing, So, hindi ka na niyayakap, di ka hinahalikan, ganon. Yes, wala na yun. Di mo na naamoy yung hininga, ganon. Yes, wala na rin nun. Kahit magkatabi kami, kahit nangangalabit ako, wala na nun. Talaga? Kahit tinahaplos mo na lahat-lahat? Yes. Doon na ako, yun yung first step ko, doon na ako nagtaka kung bakit parang may nagbabago. So, yun after a week, so may na ako kasi sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ano yun, weekend. Sabi ko, pasyal natin yung mga bata. Ang sagot niya sa akin, naku, ayoko, ang dami ko pang gagawin. Lala mo pa ako, ganito, ganyan. So, sabi ko, okay, sige. Yung anak ko na lang sasama ko, iwan ko yung panganay para hindi ako mahirapan. Sabi ko, bibili lang ako tsinelas na itong bata. Sabi ko, so, dalawa kami nung bunso ang umalis, karga ko siya. So, sa akin wala naman akong iniisip na. So, pag uwi ko, nagulat ako, bagong ligo siya, tapos busy sa cellphone. Ayun pala, kausap niya na yun, ex niya. Yung tatay nung bata. Nahuli mo ba? Yes, nahuli ko. Nung time na natulog siya, nabasa ko lahat ng conversation nila. Pinakamasakit doon, yung kung kung may champion daw sa pagmamahal, sila na yun. Sila na yung panalo nun. Tapos, parang tungkol na sa kanila, hindi na tungkol sa bata. Tungkol na sa kanila yung topic. Sa nakaraan nila, yung gano'n nila kamahal yung isa't isa. So, yun yung pinaka-part na masakit sa akin hanggang sa kinumpronta ko na siya. Sabi ko, anong gusto mong palabasin? Gaguhin ako? Sabi ko gano'n. Matagal na pala kayo nag-uusap, wala kang sinasabi sa akin, sabi ko sa akin. Tapos tinawanan niya lang ako ng ngiting aso, kasi ngiting aso, yung parang bata na, sorry, parang ganun lang. Tapos, kala niya okay na ulit. All day kaming hindi nagpansinan. So, siyempre ako, kasi isang bahay lang yung tinutuluyan namin. Ginawa ko, kinausap ko niya, sabi ko, labas tayong dalawa. Mag-usap tayo. Huwag tayo dito sa bahay. Tayong dalawa. Sabi ko gano'n saan. Usap kami. Hindi niya masabi sa akin kung bakit niya ba. Basta umiiyak lang siya. Hindi siya makapag-listen. Sabi ko, kung ganun pala yung sitwasyon, yung ginagawa mo sa akin, hindi tinuturing mo pa ba akong partner kasi naitago mo na sa akin eh. Sabi niya sa akin, wala pang nangyayari. Kasi may mga plano na sila, magkikita sila sa birthday ng bata, ganito ganyan. No?
Tapos, yun, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko ganun sa kanya. Bakit kailangan mong itago? Hindi mo ako nirespeto bilang partner ko. Sabi ko, tapos kinabukasan, ganun pa rin, nag-usap pa rin kami sa bahay kami. Hanggang sa umami na siya. Di iyak siya ng iyak. Mahal niya pa daw. Okay. Sabi ko, sige, hayaan mo. Matapos ko lang yung ginagawa ko dito para may maayos kayong palikuran. Aalis ako. Tapos yung one time, yun nga, dumating siya, naggagawa ako ng CR. Naayos ko yung CR. Dumating gabi. Imbis na yayain akong kumain at patigilin sa trabaho, tinignan lang ako mula ulo hanggang paa. Hindi man lang ako niyaya na, kumain ka na, tama na yan, gabi na. Ganun pala. Tapos pag uwi, kausap niya yung lalaki. So, kumbaga, nung nahuli mo, tas nung nag-iyak-iyak siya, parang pakiramdam niya, legal na silang dalawa, gano'n? Totally hindi pa hindi pa sila pumapasok sa ganong senaryo. Di, kumbaga magkikita pa lang talaga sila. Kumbaga, nandun na yung nahuli mo na nag-uusap silang dalawa. So, paano natapos yung relasyon ninyo? Paano yung naging setup ninyo dun sa anak ninyo? Ayun, yun nga, nahuli ko siya. Pagpasok ko nung bahay, nakita ko, kinakausap niya yung lalaki. Ang dahilan niya, para daw kausapin ng bata. Gusto daw kausapin ng bata. Nung pagpasok ko doon, kalaro ko yung bunso, hindi nakikipaglaro na din sa akin yung anak-anakan ko. Hindi naglalaro kaming tatlo. Ginawa ng bata, pinatay yung cellphone. Pinatay niya yung cellphone, tapos sabi ko, pahinga na kayong dalawa, pasok kayo dun sa kwarto. Sabi ko, mag-aayos lang ako, tapos balik tayo sa paglalaro. Manood na lang kayo ng cellphone. Sabi ko, di ako, nag-ayos ako. Siyempre, matutulog na Tapos na rin kumain natin. Pag dating ko sa maliit na kwarto namin, nakita ko, kausap na nila yung lalaki. So, meaning pinapakausap dun sa bata? Pinapakausap sa bata. Sa akin, wala namang issue yun. Kaya lang, yung time na yun, ayaw kausap ng bata. Ayaw talagang kausap. Pinapatay siya na yung niya? nag-i-exceed. Pinapakausap niya. Okay na, pinalagpas ko yun. Sa sama ng loob ko, nag-inom ako. Kasi nag-uusap na kami, So, parang ang bigat, laging ang bigat na sa pakiramdam, hindi ko na alam ang gagawin. So, siguro, ako din, may bad side din ako na masyado kong dinamdam yung ganong sitwasyon. Siguro dahil first time kong ma-experience yun at wala akong ka-idea sa lang pakiramdam. Pero yung time na yun, pag nas ko mag-inom, bungad niya sa akin, wala nang diaper yung anak mo. Ginawa ko, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, sige, bumili ka. Ikaw na bumili, papahinga na ako. Parang yung time na yun, pagbalik niya, doon ko na siya kinausap. Doon na kami sumabog dalawa. Nang sabi ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, ginagawa mo ba yan para gawin sa akin yung ginawa mo sa kanya? Yun yung time na yun, hanggang sa naghiwalay na kami, dala ko yung bunso namin, bitbit ko hanggang papunta dito sa Manila. Then yun na yung pinakamabigat hanggang sa tuluyan na akong umalis sa side niya. So ngayon, yun yung ko naman, mabigat sa akin. Ayaw niyang pakita yung bata, ayaw niyang pakausap, kahit lalaw ayaw. Pero nangihingi siya ng sustento. Ito lang yung part na hindi ko maintindihan. Lalo, pasensya na po lalo sa mga single mom na gusto ko lang pong makakuha ng idea or mas magandang advice sa akin bilang tatay na willing maging ama para po sa anak ko. Ngayon, hindi ako nakakapag-sustento. May bad ko po yun. Pero gustong-gusto ko pong i-provide yung kailangan ng bata. Yung mali lang namin siguro ng dalawa is wala kaming pag-uusap ng maayos. Lalo sa barangay. Kasi ayoko na din pong umabot sa ganun. Kung pareho kaming nakakaintindi, maintindihan niya naman kung ano din ang kailangan ko bilang ama. Nel, akala ko binitbit mo yung anak ninyo kasama mo. Yun pala, Yes, binalit mo sa kanya?
Yes, binalik ko po sa kanya kasi as in mahirap din yung sitwasyon ko nung bumalik ako dito sa amin. Mhm. No, wala din magbabantay kasi yung pare ko may edad na, no, at lahat ng kapatid ko may mga pamilya na rin, kanya-kanyang buhay. So, inisip ko din yung future nung magiging future namin mag-ama Mhm. pag sa akin siya. Pero tutuusin, bilang ama, kaya kong gawin lahat. Kasi, ano na anak ko yun eh. Kailangan lahat pagsikapan ko. Pero, kailangan niya nung time na yun. Dahil sa, hindi pa siya ganun ka, pwedeng pabayaan. Kasi bata pa, maliit pa. So, talagang kailangan sa father side. Mhm. So, yung time na yun, nabitbit ko siya, pinali ko, maayos. Mhm. So, So, sa pagkakataong ito, gusto mong magsustento, pero ayaw ipakita sa'yo nung babae yung anak ninyo. yes. Oh. Bakit daw? Anong rason niya? Yun nga po, hindi daw po ako nakapag-sustento. Pero totoo ito, ayoko lumabas ayokong gusto ko lang mailabas yung bigat sa dibdib ko sa pangungulila ko sa Unang-una, aminado naman ako kung may pagkukulang ako sa kanya. Hinihingi ko na ng tawad yun. Kung ano naman yung nangyari sa aming dalawa, desisyon niya na yun. Bumalik na siya dun sa dati niya, ayos na ako. Kailangan ko lang yung anak ko. Ngayon, itong pinakamasarap. Binalik ko yung bata sa kanya ng maayos. Paaliwalas yung mukha. Nung dinalaw ko yung bata, time na kaka-end lang ng work ko, kaka-end ko lang sa trabaho, dinalaw ko yung bata, naabutan ko yung mother niya lang, nandoon. Saka yung asawa ng kuya niya. Tapos, as in, may dumi pa sa diaper yung bata. Hindi pa nalinis. Ginawa ko ako na yung naglinis. Tapos nag-usap kami, kinuha ko ulit yung bata. Yung time na yun, sabi ko, 1 linggo lang. 1 linggo ko lang hiramin. Umabot sa akin yung bata ng 3 months. Pero doon ko pinakita sa kanya na kung tungkol lang sa anak namin, madali kasi magagawa mo lahat. Hindi, ang nangyari, habang kinakamusta niya yung bata, nandoon siya sa side ng lalaki. Hanggang sa sinasama niya na din yung panganay niya. So, hindi ko lang maintindihan, no, yung balik tayo na sa sinasabi niya na wala pang nangyayari. Pero sabi ko nga, alam ko na kung saan mauuwi yan. Alam ko na kung saan nahantong yan. Diyan na magsisimula yan eh. Diyan na yan eh. Ayan na yan. Sabi ko, wala pang nangyayari pero sinisikreto mo na sa akin lahat. Anong gusto mo? Magbulag-bulagan ako habang magkausap kayo? Iba na, hindi tungkol sa bata yung topic nyo. Yun yung mga ko sa kanya. Kaya, ayun, nakuha ko yung bata ng 3 months. Nasa akin yung bata 3 months. Mga magto 2 years. So, dahil sa hirap na sitwasyon, kailangan kong magtrabaho. 3 months ako walang trabaho nung time na yun. Pero nairaos ko yung bata, magkasama. Ngayon, nung binalik ko sa kanya, eto na naman. May problema na naman. Ang may sakit na naman daw yung bata. Tapos, nung malaman lang, wala naman palang sakit yung bata. Siya pala yung may nararamdaman. Tapos, nangihingi siya sa akin. Sabi ko, okay, sige, pag sa sahod ko, papadalan ko yung bata o pupuntahan ko dyan, hindi ako magpapadala ng pera. Sabi ko, okay. Pero yun, yung time na yun, nung okay pa naman yung communication namin at nabadadalaw ko yung bata, wala namang problema sa padala sa financial. Lalo yung kailangan ng bata, vitamins, mga pagkain, binibili ko yun lahat, dada sahod ko. Pinakamasakit lang na part, na nagpanggap, may sakit daw yung bata. Ang sabi ko, ma'am, sabi ko sa kanya, Miss Rocky, ganito. Okay, kung may sakit yung bata, birthday ko to. I remember, birthday ko. Sabi ko sa kanya, dalhin mo yung bata sa ospital, pupunta ako. O, ngayon, kung hindi siya pwedeng ibiyahe, pwede ko bang makita? Ma-videohan mo, gusto ko lang makita yung sitwasyon, pakita mo sa akin yung iniinom niya na gamot para makapagpadala. Doon pa lang, Miss Rocky, kung wala siyang tinatago, hindi naman yun kondisyon. Bilang ama na nag-aalala, kailangan ko makita yung sitwasyon ng bata through video. So, dahil nga nagawa niya ng magsinungaling sa akin, so kailangan ko magkaroon ng assurance kung talagang may sakit yung bata. At araw ng birthday ko yun. Ginawa ko, bumiyahe ko dun sa probinsya, doon sa lugar nila,
At sabi ko, dali mo yung bata rito, andi dito ako. Walang problema kung magkano yung gastusin nyo dyan sa pamasahe, sagot ko, dali mo dito. Sabi ko gano'n. Wala. Ang sinabi niya lang sa akin, ang dami mong kondisyon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Basta bla bla bla, ang dami na. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, kung totoo may sakit yung bata, dali mo. Hindi, sabi ko, hindi ito yung kondisyon ko para sa bata to. Sabi ko gano'n. Yun na yung, ngayon, yun yung pinaka-issue namin. Totoo tapos na dapat, tapos na ako sa kanya. Yun yung pinaka-masakit sa part ko eh. Dahil may nadadamay na buhay sa aming dalawa. Ako, nahihirapan ako dahil alam niyang kahinaan ko yung mga bata. Mhm. Nel, ganito, no? Bigyan kita ng pagkakataon para mabigay ng mensahe dun sa dati mong partner. Bigyan kita ng 1 minuto. Nang sa gayon, mailabas mo pa lahat yung bigat ng nararamdaman mo. Anong tawagan niyo dati ng partner mo? Love po. Love. O anong itatawag mo na sa kanya ngayon? Former love, ex-love, ganun ba? Siguro Mary na lang po. O sige, magbigay ka na ng mensahe kay Merry Christmas. Mary na. Go. Mary, kung nakikinig ka man ngayon, sana maunawaan mo yung gusto ko. Maintindihan mo ko bilang ama. Sa akin wala namang problema tungkol sa pera. Ang gusto ko lang, yung time namin mag-ama. Yung ang iniisip mo na nagpapasarap ako kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Maling-mali ka. Maling-mali ka ron. Oo, nakikita mo sa social media kung ano yung ginagawa ko. Pero mali ka dun. Sa likod nun, maraming bago. Hindi ba pwedeng i-relax ko yung sarili ko habang nai-stress ako pag ako na lang mag-isa? Tataisip kung kumain na ba yung anak ko, kung kamusta ba siya. Ni-update, wala ka. Kung nag-aaral na, ba? Ngayon, mag-update ka lang na nag-aaral na yung bata. Tapos sasabihin mo, wala man lang akong naambag. Alam ko yung pagkukulang. At sana maunawaan mo din bilang ama, bilang ako yung ama, sana bigyan mo kami ng time. No? Ikaw yung, sa totoo lang, ikaw yung maraming kondisyon. Ikaw yung maraming kailangan na kondisyon pagdating sa pagpapadala ko sa bata. Kasi kung yung puso mo maayos at maluwag sa puso mo na magkita kaming mag-ama, gagaan yung problema mo eh. Gagaan yung hinihingi mo sa akin. Madali yung ibigay, lalo't pagdating sa bata. Kasi ako yung ego ko yung maapakan. Ako yung lalabas na walang kwentang ama. Ngayon, hindi ako nagpapadala dahil nakikinig lang ako sa mga payo sa akin. Ano yung dapat kong gawin. Merong mga gusto na, padala mo kahit di mo nakikita, pakita mo sa kanya na ganito. Meron naman hindi. Ito magulang ko na sabi, hindi, huwag mo padalhan. Hayaan mo siyang pangulit sa'yo, huwag mo padalhan. Ayaw niya naman pakita yung bata eh. Pero Rose, sana, Mary, sana maunawaan mo ko. Yun lang yung gusto ko. Makasama ng 1 araw, 2 araw yung mata ko. Kung yung problema at issue mo lang is yung pagpapadala ko. Sinabi ko na sa iyo, alisin mo muna yung kondisyon mo para sa aming mag-ama. Huwag mo akong pahirapan. Yun lang. Kasi sa akin wala. Ilang beses na ako nagkukusang magpadala. Pag nagpadala na ako, hindi ko na kayo makausap. Hindi ko na nakikita yung bata. Pagka wala na, saka ka lang mag-a-update. Saka ka magbabaramdam. Saka mo sasabihin sa akin na, wala kang kwentang ama. Kailan ka magpapadala. Wag ganun. Hindi ako nagpapasarap sa buhay ko. Kung alam mo lang, kung ano lang yung ginagawa ko. Alam mo lang gano'n kahirap yung sitwasyon ko ngayon. Pero pinipilit kong lumaban para sa anak ko. Pero kung ikaw, problema mo lang yung pagpapadala ko. Problema ko yung yakap ng anak ko. Kung gaano yung kahalaga. Kung gaano ko naiinggit pag nakikita ko yung ibang ama na hawak yung kamay ng anak nila. Ako handa ako maging ama. Pero wag mong ulitin yung ginawa mo sa anak mo sa una.
wag mong paramdam. Kasi yung nangyayari sa'yo ngayon, inuulit mo lang kung ano yung nangyari sa'yo sa pagkakamali mo ng una. Huwag mo akong idamay. Tinanggap kitang buo. Pinatawad na kitang buo. Pero sana naman, para sa amin ng anak, hayaan mo kaming dalawa. Para sa amin na lang yun. Yun lang po, Miss Rock. Yo. Hello, Nel. Hello po. Kahit papaano ba gumaan-gaan yung bigat ng nararamdaman mo? Yes po. At sana makaabot yung mensahe mo dun sa dati mong partner, no? Nang sa gayon, kahit papaano maintindihan niya kung ano yung pangungulila ng isang ama na tulad mo. At syempre, ako, wini-wish ko sa inyo makapag-usap kayo ng maayos kasi naniniwala naman ako na hindi imposibleng makapag-usap ng maayos ang dalawang magulang na gustong ng maayos yung kinabukasan ng kanilang anak at maayos yung kalagayan ng kanilang anak. So, nagsisimula yan sa pagiging bukas, sa komunikasyon, at higit sa lahat pagbaba ng ego ng bawat isa sa inyo. Pride talaga Alam mo yung pride, kalaban talaga natin lahat ng yan. Pinansasabon lang yan ha. Pero hindi dapat inuugali. Yung pride na yan, dapat hindi inuugali at dapat ibinababa. Sabi nga, ang pride ay parang panty. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Tarot with the rot. Nel, maraming salamat sa pagtawag mo. At sana makita mo na yung anak mo. Salamat po. God bless. Bye. At yan po ang ating top secret caller ngayong gabing ito, si Nell from Manila. Ang hirap din pala yung ganong klaseng sitwasyon. Tipong nahuli mo yung partner mo, na nakikipag-usap uli dun sa ex niya, tapos hindi na nagsasabi sa'yo ng totoo. Hanggang sa nagdesisyon ka na maghiwalay na lang kayo pero may anak kayo. Tapos ayaw na ipakita sa iyo yung anak mo. Kasi hindi ka daw nagsusustento. Pero alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawan ng paraan yun. Ewan ko ba? Dapat pag batang pinag-uusapan, parehas yung goal ninyo Na kahit di kayo nagkasundo sa ibang bagay, pero pagdating sa bata, dapat magkasundo talaga kayo. Dapat mapag-usapan ninyo black and white. Ano bang mangyayari sa kanya? Magkano ba dapat papadala? Yung iba nga po, umaabot pa ng barangay para mapag-usapan kung magkano dapat yung sustento. Yung iba naglo-lawyer pa para malaman kung magkano dapat yung sustento. Pero ang mahirap kasi dyan, yung part na pag hindi kayo legal na kasal. I think may rule yun sa ganun Kapag dumaan na talaga sa korte, dapat kasal kayo para ma-justify kung magkano yung hinihingi mo talaga. O diba, usapang pangmayaman pala yun. Tapos, sa abogado pa lang, magbabayad ka na ng magkano. Pero alam ko meron naman mga public attorneys na nagbibigay pro bono, diba? Anyway, sana maayos. Kahit di na yung relasyon nila, kundi yung paano nila papalakihin yung bata. Marami pong successful na co-parents co-parenting kasi isa yung goal nila. Mapabuti at maging maayos ang kalagayan ng anak nilang dalawa. At kapag sinet aside mo ang ego mo, ang pride mo, na hindi, bakit ko siya papansinin? Ba't ko papakita sa kanya yung anak ko? Anak namin. Hindi nga siya nagsusustento. O, kailangan ito muna yung gawin mo bago ko padala to. Pag sinet aside natin yung mga pride natin, tsaka lang may magandang mangyayari. Because again, ang pride parang panty, walang mangyayari kung hindi mo ibababa.
So, para may mangyari, ibaba mo na. Charot with Harot. Hayaan natin na maging tatay ang isang ama. At hayaan din naman natin magpakananay ang isang ina. More of understanding each other's feelings. But more importantly, ang pakaisipin ay ang ikabubuti ng bata. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, sarado na po ang tindahan, bukas na ulit tayo magsama-sama, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binaboy ako ng tsuhin ko sa edad na 6 years old. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Avid listener po ako ng programa ninyo since pandemic. At sobrang kinakabahan akong i-share ang kwento ko. Pero alam ko na ito lang ang paraan para lumaya na ako sa bangungot na daladala ko hanggang ngayon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mika. At ito ang aking secret file. Ako ang eldest sa pamilya namin. Ako ang unang naging apo, pamangkin, anak, at pinsan sa amin. Kaya malaki ang panghihinayang nila. Kasi babae ako. Oo, dahil babae ako. Dalawa kaming magkapatid, lalaki ang bunso kong kapatid. Noong 6 years old ako, naghiwalay ang nanay at tatay ko. Dati, nangingibang bansa ang nanay ko para doon magtrabaho. Pero noong minsang umuwi siya, nahuli niya na nambababae ang tatay ko. Noon, nasa poder pa kami ng tatay ko nung maghiwalay sila. Kaya kinuha kami ng lola at lola ko sa poder ng tatay ko. Tumigil din ako mag-aral ng 1 taon dahil nagkaroon ako ng malubhang sakit. Na nagsimula habang nasa poder pa ako ng tatay ko. Laking probinsya ako, DJ Rocky at DJ Jello. Kaya simple at tahimik lang ang pamumuhay namin. Pero kahit sabihin nating simple at tahimik lang o mapayapa, meron akong iniindang hirap. Oo, struggling ako sa buhay ko simula noon pa. Dahil ako na ang tumatayong ina at ama para sa bunso kong kapatid. Hindi na kasi noon umuuwi ang tatay ko. Doon na siya palagi sa babae niya. Kaya ayun, lumakad kaming magkapatid na napabayaan ng tatay namin. Akala ko naman, kapag nakaalis na kami ng probinsya at nagpunta sa syudad, gaganda na ang takbo ng buhay namin. Pero hindi pa pala. Kasi nung time na lumuwas na kami sa syudad, doon pa lang pala magsisimula ang bangungot ng buhay ko. Since nasa ibang bansa ang nanay ko,
Ang lola at lolo ko ang tumayong magulang sa amin ng kapatid ko. Masaya naman sa lugar nila. Dahil napapaligiran kami ng mga kamag-anak at mga pinsan namin. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. Yung inaasahan kong tatratuhin akong pamilya. Yun pa pala ang unang bababoy sa katawan ko. 6 years old pa lang ako. 2 lalaki na ang nakagalaw sa akin. Oo. Pinagpiestahan ng mga lalaki ang katawan ko sa murang edad pa lang. Ang masaklap dito, sila ay mga tiyuhin ko. Pinsan sila ng nanay ko. Pag umaalis ang lola ko para magtrabaho, iniiwan niya kami ng kapatid ko sa tiyuhin namin. Noong umpisa, kalaro ang tingin ko sa kanila. Kasi binibigyan nila kami ng pagkain, laruan at iba pa. Pero ginagawa lang pala nila yun para makuha ang loob ko. Bata pa ako noon at wala akong alam sa mga nangyayari sa paligid ko. Wala pa akong idea kung ano nga ba talaga ang tama at mali, kung alin ang papwede at bawal, at kung hanggang saan ang pwedeng gawin ng isang taong pinagkakatiwalaan mo dahil nga pamilya mo, kamag-anak mo, kadugo mo. DJ Rocky at DJ Jello. Patago akong dinadala ng tiyuhin ko sa lumang banyo sa bahay ng lola ko. Patatayuin niya ako sa harap niya at pahuhubarin ng damit. Tapos, siya naman tatayo. Nakatapat sa akin. At paglalaruan niya ang ari niya. Minsan naman, bibigyan niya ako ng lollipop. Ako naman, tatanggalin ang plastic ng lollipop sabay subo. Tapos titingnan niya ako habang may subo-subong lollipop. Na masayang nakaupo sa balde ng tubig. Tapos gagawin na niya yung gusto niyang gawin sa sarili niya. DJ Rocky at DJ Jello, wala akong naiintindihan noon. At hindi ko alam kung masama ba ang bagay na yun o hindi. Ganun yata talaga siguro. Kapag walang magulang na nasa tabi mo, na nakakausap mo sana para mapagtanungan kung okay lang ba yun o hindi. Kung tama ba yung nakita mo o mali. O magulang na gagabay sa'yo para protektahan ka sa mga gustong manakit sa'yo. Nagpatuloy na ganun ang nararanasan ko. At akala ko hanggang dun lang yun. Pero hindi pala. Dahil may mas malala pa palang kayang gawin sa akin ang tiyuhin ko. Na halos hindi ko maisip na magagawa niya pala.
Umabot sa puntong hinihipuan na niya ako sa pribadong parte ng katawan ko sa ibaba. Pinipilit niyang haplusin ang sarili kong ari. Hanggang sa maihina lang ako. Sa tuwing ginaganon niya ako, nasasaktan ako. Hindi ko rin alam ang gagawin. Tsuhin ko siya. Hindi ko alam kung dapat ba ako magsumbong. Kasi sinasabi niya sa akin na ginagawa niya rin yun dun sa iba. Kaya wala akong magawa. Hindi ko alam kung kanino lalapit para magtanong o magsumbong. Tumagal pa ang pangmumulestya ng tsuhin ko hanggang sa mag 8 years old ako. Natigil lang ito nung ako na mismo ang nagtatago sa kanya. Para lang hindi niya ako masaktan. Akala ko dahil marunong na ako magtago, matatapos na ang bangungot ko. Hindi pa pala. 9 years old ako nang maranasan kong magalaw ng isa ko pang tsuhin. Kinupkup siya ng lola ko dahil sa syudad siya nagtatrabaho. Naging taga-alaga rin namin siya sa tuwing wala sila lola. At kapag wala sila lola, ginagalaw niya ako. Para bang tinitikman niya ang lahat ng parte ng katawan ko. Hindi ako makasigaw, hindi rin ako makahingi ng tulong. Alam kong may mali. Kaya ang tanging nagagawa ko na lang ay umiyak o lumuha. Tanging iyak at impit na daing na lang ang nagagawa ko. Pakiramdam ko noon, hindi na ako buo. Para bang wala na yung kahalagahan ko. Natapos lang ang kalbaryong yun nung umalis na siya sa bahay namin. At gaya noon, hindi ko nagawang magsumbong. Lahat ng alaalang yun, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. At doon ko nakuha ang ugaling meron ako ngayon. Hindi ko magawang iwasan ang hawakan ng sarili ko. May kung anong iniwan sa akin ng dalawang lalaking yon na hindi ko maiwasan. Sa bawat pagtatapos ng gawain ko, dadagsa na lang ang mga luha. Mga luha na nagmumula sa pandidiri dahil sa gawain ko. Sa ngayon, nasa hustong gulang na ako. At pinipilit ko pa rin kalimutan ang lahat ng mga nangyari. Sa bawat alaala ng karanasan ko, nakaakibat ang sakit. Nandun yung pagkamuhi sa mga umabuso sa akin. Nandun yung pakiramdam ng karumihan. Araw-araw, dala-dala ko yun. Sinusubukan ko na ayusin ang sarili ko. Sinusubukan ko magbago. Dahil alam ko naman na kaya kong baguhin yung takbo ng buhay ko kung sisimulan ko lang sa sarili ko. Pero sana dumating na yung araw na wala na akong daladalang pagkamuhi o pandidiri sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko ang dumi-dumi ko.
Sana dumating na yung panahon na magamot na yung mga sugat na iniwan sa akin ng mga tiyuhin ko. At sana, wala na ring ibang makaranas ng kagaya ng mga dinanas ko. Huwag na sanang dumating ang araw na may mga kagaya pa nilang mahilig gumawa ng mali. Pero nakakatakas pa rin sa mata ng batas para mamuhay ng malaya. Bahala na ang Diyos sa kanila. Bahala na. DJ Rocky at DJ Jello, maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Kahit papano, ay napalaya ko ang sarili ko sa bangungot na daladala ko hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mika. At ito, ang aking secret file. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Rated SPG. Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabik, nakakakilite, pampagood vibes, tawa-tawa lang na Rated SPG Top Secret. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi din po, DJ Rocky, and sa mga listener natin dyan ng Love Radio. Yon. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Ano na lang po, Chay na lang din po yung itawag niya sa akin. Chay, tama ba? Yes po, yes. Chay, ilang taon ka na? 32 po, 32 years old. Sang lupalop ka naman galing, Chay? From Metro Manila. From Metro Manila. Chay, parang naririnig ko may mga tumutunog-tunog dyan sa paligid mo, Parang nasa loob ka Yes. ng opisina mo, CCTV operator kasi po, may mga tumutunog-tunog lang. May hinaan ba natin yan? Hindi. Hindi, kusa siya talagang tutunog pag bet niya Okay. Basta kapag hindi ka na lang nagsasalita, i-mute mo na lang muna, okay? Tapos kapag magsasalita ka na, tsaka mo na i-unmute, ha? Kasi alam ko namang... Hello? Chay, Yes po. may naririnig na akong kakaiba. Naririnig ko na yung boses ko. Wait. Ayan, antayin muna Hello? natin si Chay na ayusin ang kanyang linya dahil nagkaka-feedback po tayo. Parang kausap ko din yung sarili ko sa kabilang linya. No? Chay, nandiyan ka na ba? Hello. Ayan, Chay, mas malinaw, mas klaro. Okay, so ready ka na, Chay, from Metro Manila na makapag-share ng iyong Rated SPG Top Secret? Yes po, ready na. Okay. Chay, from Metro Manila, ano ang Rated SPG Top Secret mo? Ilang beses may nangyari sa amin ng bayaw ko. Ano? Ilang beses may nangyari sa inyo ng bayaw mo? Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Bayaw mo to, meaning asawa ng kapatid mo? Yes po, yes. Paano nangyari yun? Hindi ko din alam. Paano hindi mo alam? Bali- Isang araw nangyari na lang ganun? Hindi, actually, DJ Rocky, na ikwento ko na rin to sa inyo sa yung kwento ko. Pero yung ngayon kasi is okay na. Tapos naman na kami na naayos ko naman na yung dapat ayusin. Mas pinili ko pa rin naman yung tama.
Ang ikukwento ko na lang is, kasi yung bayaw ko ngayon is, meron na naman siyang ginawa, malapit ulit sa pamilya niya. And then, huling-huli na namin. Huling-huli ko, huling-huli ng ibang pamilya namin. So may ginalaw na naman siya na kamag-anak. Actually, hindi siya kamag-anak. Yung hipag ko, tama ba? Hipag ba yung tawag doon? Kasi kapatid ulit niya, yung asawa ulit ng kapatid niya, is may kapatid. Hipag ba tawag doon? May kapatid, dalaga. Nahilo ako Ngayon. bigla, nahilo ako. Okay, yung kapatid ng asawa ng kapatid niya. Tama ba ako? Yes, tama. Okay. Go ahead. Ngayon, meron kaming napansin sa kanila na hindi din dapat mangyari. Mayroon silang movement na hindi talaga namin, na hindi talaga dapat talaga. Di ngayon, What do you mean na hindi meron dapat talaga? Like, nag-holding hands ba sila? Nagyayakapan ng hindi yung, ibang klase? yung the way ng pag-uusap nila is syempre nangyari din siya sa akin. Kaya alam ko kung paano maglaro yung guy. Bakit magaling ba yung guy maglaro? Magaling siya. Magaling sa lahat ng aspeto. Ano? Magaling lang siyang kumain pero yung maglaro hindi. Bakit? Pag kumain ba siya, nauubos lahat, ganon? Yes, para siyang hindi pinakain ng magulang, ganon. Parang pag gutom na gutom, ganon. Nasisimot, ganon. Hindi ko nga alam kung lalaki ba talaga siya o tomboy siya, ganon. Charis. Talaga? Pero paano kayo umabot sa puntong ganon na, ano yun? Magaling ba siya magsalita? Ganon? Yes, magaling siya magsalita, ang galing niya ang galing niyang magdala ng pananalita niya, yung madadala ka talaga sa lahat ng sasabihin niya. Saan kayo gumagawa ng ganong buffet? Ganon? Siyempre mumut-mut naman. Malapit sa inyo yun. Talaga? Buti hindi kayo nahuhuli. Hindi, syempre alam mo na pag tinawag ka ng kalandian tapos sumasama ka din, ganun. So talaga nangangailangan ka din nun. Hindi naman totally, hindi. Parang din siya, yung parang hinahanap ko yung ginagawa niya na ganun sa akin. Pero single ka ba, Chay? Ha? Single ka ba? Ngayon, hindi. Hindi, yung nung panahon na yon na nakikilabas ka Hindi. dun sa bayaw mo. Ay, hindi rin. Hindi. Kami? Okay kami nung kapatid niya. Hindi. I mean, ikaw. Single ka ba nung time na yon? Hindi rin. So may partner ka nung time na yon? Yung kapatid niya, partner ko. Kasi nga OMG. Grabe. Pero syempre, mas inano ko pa rin kasi naawa na rin ako sa asawa niya. Kasi yung asawa niya is ka-close ko. Nung nag-open na sa akin yung asawa niya, syempre parang naano na rin naman ako. Talagang mas pinili ko na iayos yung buhay ko. Mas pinili kong maging okay ako kaysa ituloy yung ganong kalaswaang ginagawa namin. Sino ba yung tumatawag dyan sa messenger na yan? Sabihin mo sa kanya, mamaya na siya tumatawag ka sa akin eh. Anyway, so going back dun sa storya mo, natapos yung inyo nung asawa ng Yes, kapatid ng asawa mo or partner mo. Tama ba ako? Oo, nata. Akala ko kasi kanina, bali kapatid mo, yung kapatid mo tapos inasawa niya. Parang ganun. Akala ko yun. Yung pala Hindi. kumbaga pala kapatid ng asawa mo
Bali, asawa ng kapatid ng asawa mo. Ang hirap na i-explain, no? I describe nun. Parang kailangan ko ng family picture. Family tree. Family tree and family picture. Para mas malinis. Anyway, pagkatapos nun, nag-usap pa ba kayo? Eto na nga yung, 'di ba, meron na siyang mas may bago siyang nilalandi ngayon. Which is mas okay sa akin kasi hindi niya na ako kinukulit, hindi niya na ako chinachat. Wala na siyang sa akin. Okay na sa akin 'yun. Kaso nga lang may issue kasi may biglang nag-chat sa kanila na doon sa babae tapos sa asawa niya na parang nagbanta na hindi naman totaling banta, parang binigyan ng idea yung asawa niya mismo na bantayan mo yung asawa mo kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos dun sa babae may nag-chat din daw. Tapos sa akin may nag-chat din talaga din sa akin na sabi niya, alam ko may alam ka, ginaganon ako. Pero hindi ko pinansin. Ngayon yung guy, nagulat ako, tumawag sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya. Kasi yung sinabi niya sa akin na, Chay, may nagte-text kasi dito, ganto ganyan, sinabi niya sa akin. Ngayon sabi ko, so anong tingin mo? Ako yung nanggugulo sa inyo dyan? Sabi ko sa kanya. Ngayon sabi niya, pag nalaman ko to is magdedemanda ako. Di sabi ko naman sa kanya, magdemanda ko, wala namang problema. Sabi ko sa kanya, para malaman mo kung sino yan. Sabi ko, wag mo akong pagbintangan dyan kasi okay na ako, sabi ko sa kanya. Tsaka bakit mo i-text yung sarili mo, di ba? I-chat yung sarili mo, guguluhin mo pa yung sarili mo. At saka, yun nga yung sabi ko sa kanya, ba't ko pagguguluhin yung sarili ko, okay na ako, sabi ko sa kanya. Di ngayon, sinasali nila ako dun sa issue nila, which is yung issue namin is talagang sinekreto lang talaga namin, walang nakakaalam. Hindi talaga lumabas kasi nga alam namin na mas malaki yung masasaktan yung pamilya niya, yung kapatid niya, yung buong pamilya nila. Kaya mas kahit gusto ko magsalita, nanahimik ako. Yun lang, yung biglang may ganyang issue na pumutok sa kanila, is dinadamay niya ako. Ngayon, nung umuwi kami sa province kasi may okasyon, hindi ko yung pinansin yung tinanong niya sa akin ngayon na issue na yun. Hindi ko pa rin yung pinansin. Ngayon nagulat ako, is papasok na ako ng bahay namin. Yung girl, nakita ko. Wait lang, etong girl na tinutukoy mo, Chay, eto bang girl na tinutukoy mo, ito na yung bago? Yes, yan na yung bago. Okay. Nagulat ako is, bigla na lang lumabas dun sa kasi ang bahay namin is pa-circle. Tapos, nagulat ako, lumabas siya dun sa bahay ng hipag kong isa. Tapos, panay siya sabi sa akin na inaantok na ako, inaantok na. Sabi ko, di matulog ka ako sa kanya. Alauna na, ba't di ka pa matulog? Tapos, nakita ko yung guy, paikot-ikot dun sa likod ng bahay. Di ngayon sabi ko, syempre, nag-sink in na sa utak ko na, ay, may something. May gagawing something, ganon? Yes! Kasi aantukin. Syempre. Aantukin, pupunta sa kama, ganon. Ay, hindi. Wag na. Okay na ako eh. Hindi, yung babae. Sabi niya, inaantok na ako, di ba? Yun yung sabi sa'yo? Oo, inaantok na daw siya. Yung ganon-ganon. Tapos kada bababa ako, kasi syempre, one na nun. Kasi nagiinom pa rin kami ng mga kasama ko galing Manila. Papansin ko siya, lagi siyang labas na labas dun sa kwarto, tapos sasabihin niya, inaantok siya. Tapos yung guy, ikot din ng ikot. Sabi ko, ano ba itong dalawa na to? Parang hindi siguro sila makatsyempo kasi syempre dami ikot. Tapos ang ginawa nung guy, kasi yung guy may may 4-wheel siya. Ang ginawa nung guy, sinama niya yung girl. Kung kunwari, bibiling ganon. May bibilin daw sila kunwari. Oo, may bibilin daw kunwari, ganito, ganyan. Sabi naman namin ng mga, sige, syempre, hindi ako, na alam ko na yung pwedeng mangyari, hindi ako pwedeng magpahalata. Bakit nangyari na rin ba sa inyo yun?
Hindi, Nagsasakyan na rin ba kayo dati? Nangyari naman talaga sa amin yun. Kasi Kaya syempre, may nga. nangyari nga sa amin ng bayaw ko eh. Sa sasakyan din, meron din. Ay, hindi sasakyan. Okay. Hindi ngayon nung ano na, sobra-sobra na yung ano ngayon, labas ng issue. Hanggang sa nagtatanong na sa amin yung asawa. Kasi parang nakakatunog. Sinasabihan ko na lang yung asawa na wala yun, hindi, ano yun. Kumbaga, inaano pa rin namin na wala. Pero kinausap na namin yung bayaw ko, tas yung girl. Actually, yung girl, dalagi. Yun yung kinakaano namin, dalaga siya. Tapos alam niyang pamilyado yung guy. Kasi tas tumira pa siya doon, nakitira siya doon. Pero bakit siya makakatira doon? I mean, ibig sabihin, malapit din na kamag-anak. Hindi, ano siya may kapatid siya. Yung kapatid niya kasi, di ba yung asawa nung guy, ay yung kapatid nung guy, asawa nung kapatid niya. Ano daw? Hindi, basta yung kinukwento mo nga kanina na kapatid nung blah 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 blah, ganon. I mean, kumbaga parang nasa family pa rin, nasa within, kumbaga magkaibang pamilya, galing sa ibang pamilya, pero kumbaga magkakakilala dahil magkakalapit yung mga magkakamag-anak, parang ganon. Pang ganon na Hindi siya. magkadugo, Tapos, pero magkakakilala dahil kumbaga yung relationship sa between families. Okay, gets. Tapos ngayon, siguro nakakaramdam din yung girl na kasi yung mga ibang bilas ko ba, yung mga ibang bilas ko, hipag ko, is nagtutulong-tulong kami para hindi maging broken yung isang pamilya na doon nga sa bayaw ko. Na mas, syempre, inaayos nga namin yung pamumuhay namin. Tapos may pumasok ulit na another girl. Ngayon kami mga maghihipag ko, na mga bilas ko, hanggat maaari, pinalayo namin yung girl. Tapos kinausap namin yung girl. Hanggang sa umamin talaga yung girl na yun nga daw, talagang meron nga daw. May nangyari daw talaga sa kanila, ganon. Ano daw, sabi niya sa amin is yung guy daw yung nanggugulo, nangungulit, ganon. Sabi ko naman sa kanya is kahit mangulit yan, sana hinayaan mo na lang ako sa kanya. Sabi ko din sa kanya, isipin mo, ikaw, dalaga ka. Pwede pang mas maraming mangyari sa'yo, mas may deserving pa ako sa kanya. Kaso nga lang, itong girl, madalas siya mag-post sa Facebook niya na sa wall niya na iniisa-isa niyo ko. Yung mga ganon. Tas hanggang sa nagsalita siya na yung parang pregi ganon. Ha? Buntis yung babae? Parang ganon kasi may ganon siyang post na total binabantayan niyo yung buhay ko. Di bantayan niyo rin yung anak ko. May ganon siya. So, nakumpirma ba kung kaninong anak yung daladala niya? Hindi lang kami sure. Hindi rin namin alam. Pero ngayon, wala ka ng balita sa kanila o nakikibalita ka pa rin? Nakikibalita pa rin ako kasi nga, syempre, ang inaano kasi namin is yung hipag ko na isa, yung legal. Oo. Gusto nyo protektahan pa rin sa lahat ng mga kasinungalingan ng lalaki, ganon. Oo. Tapos gusto pa rin namin sila na maging, syempre, hindi naman talaga namin totally makokontrol. Pero hanggat maaari, mas gusto pa rin namin na maging okay sila. Oo. Sabi nga namin, hanggang sa nagsasalita na rin ako ng hindi maganda. May time na doon sa GC namin, muntikan ko nang ilabas yung ginawa sa akin. Siyempre, magpipigil na lang ako. Natitempt Siyempre, ka. mahirap na. Kasi sabi ko, okay na ako eh. Kumbaga, nalagpasan ko na yung ganyang sitwasyon. Pero honest question, nagkaroon ka ba ng feelings dito sa bayaw mo? Ano lang, wala talaga. Yung ano lang talaga, parang sabihin na natin, ka-LL lang. Ano ibig sabihin na LL? Kubo. Kalibugan. Kabilugan Ano ng lang? buwan, kabilugan. Oh, yes. Parang Kabilugan ano ng lang, buwan. na ano ka lang, kasi yun,
syempre meron din naman kami naging problema ng kapatid niya. Na yung sumakto siya na gano'n, na nagkaganon siya sa akin. Hindi, at Pero least yung- natuto ka, 'di ba? Yun naman yung pinakamahalaga sa lahat. Natuto ka. Kumbaga pinigilan mo yung sarili mo. Kumbaga hindi man kayo yung nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman, 'di ba? Ah, Charot lang, with Darot. kaso natikman mo, nako, parang kikiam naman eh. Oh, bakit? Nagtagal ka ba doon? Hindi naman. Oh, hindi ka naman Siguro pala mga- nagtagal eh. Minsan okay lang din naman na magkikiam. Pero dapat single ka sana noon, 'di ba? Pero anyway, wala na tayong Oo. magagawa na hindi na natin may babalik yung nakaraan. Ang kailangan na lang natin gawin ay matuto dun sa nangyari sa nakaraan at And piliin talaga ang tama. ayun, piliin ang tama. Maraming salamat, Shai, ha, sa pagtawag mo sa amin dito sa programang ito. Naway makapagbantay ka na ulit dyan sa binabantayan mong CCTV dahil kanina patunog ng tunog yan. At ang sabi nga nila dito, para ka daw merong cardiac monitor. Nasa ospital ka ba daw nagtatrabaho? At single post kasi talagang mag-isa lang talaga ako. Oh, hindi, pero anyway, maraming salamat sa pagtawag mo. Na-appreciate namin na nakatawag ka sa programang ito kahit na nasa kalagitnaan ka ng pagtatrabaho mo. Sana ay marami kang mahuli dyan sa CCTV tsaka sa buhay. Charot! With Darot. Anyway, maraming salamat, Shai. Good night and God bless. Alright, thank you. At dyan po natatapos ang ating rated SPG Top Secret. Kinaya mo ba yun? Kasi ako hindi ko kinaya. Parang kailangan ko ngayon ng family tree, ng pamilya ni Chay, pamilya ng kapatid ng asawa niya, tsaka nung kapatid din nung asawa ng bayaw niya. O, diba? Ewan ko! Naguluhan na ako. My brain is shutting down in 10. Dapat yata magre-rest na tayo eh. Kasi bukas Sabado, ay hindi pa pala ako magre-rest. Kasi tomorrow papasok pa din ako. Wala namang, hello, what is rest day? Walang ganun dito sa amin dito kasi mahal na mahal namin kayo. Gusto namin araw-araw pumapasok kami kahit wala na kami masyadong pahinga. Oo, basta mapaglingkuran lang namin kayo, sapat na yun sa amin. Oo, kumbaga ibubuhos namin yung buong buhay namin sa'yo. Tapos, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Papatayan mo lang kami ng radyo mo? Ewan ko sa'yo. Charot. But anyway, maraming salamat Kabisyo sa pagtutok mo sa programa ko at sa akin. Bukas magsama-sama tayo ha. Alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa programang Retro Sabado. At sa Monday ulit, sama-sama naman tayo para sa Rocky's Secret Files and rated, hindi pala rated yun, and Top Secrets. Yun lang. So, nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is rated SPG Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nag-abroad ang boyfriend ko para magtrabaho. Pero may iba pa siyang inatupag doon. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Avid listener po ako ng programa ninyo. Since college pa ako.
At maski hanggang ngayon. Pero hindi ko inaasahan na isa pala ako sa mga magbabahagi ng storya ko. Sana'y mabasa po ninyo dahil gusto ko ring humingi ng advice ninyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mary. 26 years old. Taga Cebu. At ito, ang aking secret file. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa isang office sa Cebu. Sa isa sa mga kilalang kumpanya sa bansa. Bukod dito, meron din akong long-time boyfriend. Naitago na lang natin sa pangalang John. Mag-aanim na taon na kaming mag-boyfriend ni John. This coming September. College pa lang kaming dalawa noong naging kami officially. Masasabi ko talagang na kay John na ang lahat ng green flags. Alam niyo kung bakit? Siya kasi yung tipo ng lalaki na hindi mo na kailangang sabihan para i-update ka sa mga ginagawa niya o sa mga nangyayari sa buhay niya. Siya na mismo ang kusang gagawa noon para hindi ako mag-overthink. Since college pa lang ako, nasa isang long-distance relationship na kami. O LDR. Ako kasi that time, naninirahan sa isang boarding house na malapit sa university na pinapasukan ko. 2 hours lang naman ang agwat ng biyahe papunta sa amin kung uuwi ako. And every weekend naman akong umuwi sa amin. Tsaka ako susunduin ni John sa dormitory ko at ihahatid sa amin. Doon na rin siya mag-i-spend ng time sa bahay namin. Isa sa mga nagustuhan ko kay John ay ang kanyang pagiging magalang at pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kapag linggo, ipinagpapaalam ako ni John sa parents ko para magsimba kaming dalawa. O minsan naman, tuwing may okasyon sa kanila, ipinagpapaalam din niya ako. Lagi niya akong inaalagaan tuwing pumupunta o dumadalaw ako sa kanila. Para sa akin, siya talaga yung tipo ng lalaki na pang-husband material na talaga. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. May pagka mahigpit din si John sa akin. Kapag minsan kasi, nagsusuot ako ng sexy na damit, nagagalit siya. Ayaw niya na ganong klaseng damit ang isinusuot ko. Oo, may pagka-conservative si John. Yan ang halos pinag-aawayan namin palagi. Dahil ayaw lang daw naman niya na mabastos ako. Na-appreciate ko naman siya sa malasakit niya para sa akin sa totoo lang. Actually, mas lalo pang tumibay ang relasyon namin. Dahil sobrang open namin sa mga pamilya namin, both sides. Ramdam ko rin na botong-boto sa akin ang pamilya ni John. Mas excited pa nga sila na ikasal kami. Gusto na ng mga magulang ni John na magkaroon ng apo. Nakakataba lang ng puso isipin na bukas ang loob nila na tanggapin ako bilang kasintahan ni John at tratuhing miyembro na rin ng pamilya nila.
Si John ay 9 na taong mas matanda sa akin. Dahil sa age gap namin at sa unti-unti rin niyang pagtanda, gusto na niyang mag-settle na kami. Gusto na niya na magkaroon kami ng sarili naming pamilya. Yun nga lang, syempre, hinihintay niya na makatapos ako ng kolehiyo. Actually, naiplano na namin na pagkatapos ko sa kolehiyo, magpapakasal na kaagad kami. Pero nakiusap lang din ako sa kanya na tsaka na kami magpakasal kapag may trabaho na ako. Alam niya naman na gusto ko rin munang makabawi sa pamilya ko. Makatulong sa mga gastusin nila mama at papa. Pumayag naman si John. Naiintindihan naman daw niya ang gusto ko. At ayun na nga, nakapagtrabaho na rin ako. And then sabi ko sa kanya, pagkatapos ng 2 taon, magpapakasal na kami. Ang sagot naman niya sa akin, mag-a-apply lang daw muna siya ng trabaho abroad. Pandagdag sa iniipon niya para sa plano naming pagpapakasal at pagpapatayo ng simpleng negosyo. Unang-una, nag-alinlangan akong pumayag. Pero naisip ko na suportahan din si John sa plano niya. Kaya pumayag na rin ako. Fast forward, nakapasok na si John sa trabahong inaplayan niya sa Jeddah. Hotel management ang natapos niya. At marami rin siyang talent. Kaya nakapasa agad siya sa screening ng kumpanya. At ayun na, nagsimula na akong mag-adjust. Dahil hindi na kami pareho ng oras. Kung gising siya, tulog naman ako. Kaya ang ginagawa namin, nag-a-alarm ako madalas para maset yung oras kung kailan kami mag-uusap sa video call. Madalas kaming magkumustahan tungkol sa mga ganap sa araw namin. Sa mga ganitong usapan lang, kahit maiksi, masaya na kami. Sa 5 taon namin, DJ Rocky at DJ Jello, masasabi ko talagang may peace of mind ako. At never ako nag-overthink tungkol kay John. Dahil lagi naman kaming updated sa isa't isa. Kahit tulog ako, pinanunood niya ako sa video call. At aaminin ko na sobra kong mahal si John. To the point na lahat ay naibigay ko na sa kanya. Oo. Siya ang unang nakakuha sa pagkababae ko. Yun nga lang, lahat ng magandang ugnayan na meron kami ay tuluyang nasira noong may nalaman ako na hindi magandang nangyayari. Merong nagpadala sa akin ng mensahe. Isang mensahe mula sa hindi ko kakilala. Ang sabi, may ibang babae raw si John. At kasamahan pa niya sa trabaho yung babae. Bigla akong kinabahan. Pero hindi ako agad nagpadalos-dalos dahil may tiwala naman ako sa kanya. Baka kako, naninira lang ng relasyon yung nag-send ng mensahe sa akin. Kaya inignore ko muna. Hanggang sa sunod-sunod na ang mga nagchat-chat sa akin. Mga taong hindi ko naman kakilala o kaano-ano. At pare-parehas ang sinasabi nila sa mga chat nila sa akin. Na nagloko raw si John doon
At nasa akin na kung maniniwala ako o hindi. DJ Rocky at DJ Jello, hindi pa rin ako naniwala. Dahil tiwalang-tiwala ako kay John. At mukha naman kaming okay. Wala naman akong napapansin na nagbago sa pagitan naming dalawa. Pero unti-unti ring lumakas ang mga hinala ko sa katagalan. Kaya ang ginawa ko, inopen up ko kay John ang mga chat ng ibang tao tungkol sa kanya at sa di umano ay babae niya. Ang sagot lang ni John sa akin, mga inggit lang daw yung mga yun. Kaya sinisiraan siya sa akin. Yun nga lang nagdududa na ako. Nung malaman ko na may ginawa siyang bagong Facebook account. Nagkakausap pa kami ni John sa chat noon. Pero after a week, sinabi niya na ipablock ko raw yung account niya na isa dahil na-hack. Ako naman naniwala. 2 buwan na lang, DJ Rocky at DJ Jello. Matatapos na ang kontrata niya sa Jeddah at makakauwi na siya rito sa Pilipinas. Pero nito lang, July 28, 2025, nalaman ko na totoo pala. Totoo pala ang mga sinasabi sa akin ng mga taong hindi ko kakilala na nagme-message sa akin. Nag-send sila sa akin ng Facebook account noong babaeng tinutukoy nila. Sinearch ko ang pangalan noong babae. Pero hindi ko mabuksan dahil nakalock ang profile niya. Dito na ako nagsimulang kabahan. Hanggang sa nag-duty ako na para akong lutang. Kasi iniisip ko talaga na what if totoo nga talaga na nag-cheat si John sa akin? What if totoo ngang may ibang babae siya abroad? DJ Rocky at DJ Jello ang ginawa ko na lang ay nagdasal. Ipinagdasal ko na lang na sana bigyan niya ako ng sign para makakita ako ng pruweba kung totoo nga ang mga hinala ko. Kinabukasan, in-stalk ko yung isang profile ng babae na hindi nakalock. At doon ko na nakita na suot-suot noong babae yung jersey shirt ni John. Tapos may picture pang may bulaklak at teddy bear. Sa mga oras na iyon, hindi ko maipaliwanag pero sobrang bigat ng pakiramdam ko. Naiyak na lang ako ng naiyak. Hanggang sa sinabi ko kay John na alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat-lahat. Ayaw niya pang umamin. Kahit pinadalhan ko na siya ng mga screenshot na nakarating sa akin. Sinend ko mismo sa kanya ang litrato ng babae niya na suot ang jersey shirt niya. Dito na siya tuluyang umamin na nadala lang daw siya. Oo, nadala lang daw siya. At tinago niya sa akin kasi takot daw siya na hiwalayan ko siya. Sa sobrang galit na nararamdaman ko, nanginig ako at nagsabi ako na, bakit? Anong kasalanan ko? Ba't mo to nagawa sa akin? Lahat naman ng gusto mo ginawa ko ah. Hindi na nga ako rito makapag-enjoy dahil palagi kitang inaalala tapos gaganituhin mo pa ako. Wala kaming imikan pagkatapos ng nangyari. Hanggang sa tinapos ko na lang ang usapan namin at binlock ko si John sa Facebook as a messenger. Sobra akong nasaktan at ayokong may marinig na kahit anong paliwanag mula sa kanya. Hindi pa ba sapat
na ebidensya ng pagtataksil niya yung mga litratong nakita ko? DJ Rocky at DJ Jello, aaminin ko, mahal ko pa rin naman sa John. Hindi yun agad-agad mawawala. Pero yung sakit na ginawa niya sa akin, hindi pa rin mawala-wala. Sa totoo lang, hindi ko alam ang magiging kahihinatnan ng anumang meron kami ni John. Hindi pa kami uli nagkakausap matapos ang huli naming usapan nung araw na iyon. Sana ay mabigyan niyo ako ng advice. Ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pag-iere ng kwento ko. Muli, ako si Mary. At ito, ang aking secret file.